Isang umaga, makikitang nag-e-exercise sina Ash, Pikachu, at Brock, pero tanong ni Misty ay para saan pa puro remote lang naman ng TV ang hawak nila. Habang nag-aasikaso sa hardin sina Delia at Mimey, binigyan sila ng kartero ng isang sulat at nakita nila ang isang imbitasyon para sa isang premiere ng pelikula. Agad na na-imagine ni na Misty at Brock ang kanilang mga sarili sa Hollywood, habang si Ash naman ay malungkot dahil kailangan niyang mag-ensayo para sa league. Pinaalalahanan siya ni na Misty, Brock, at ng kanyang ina, kaya napilitan si Ash na sumama sa kanila sa premiere. Sa ibang dako, iniisip ni na Jessie at James na pumunta sa Hollywood para sumikat, habang si Meowth naman ay nag-aalinlangan dahil ayaw na niyang maalala ang lugar na yon. Naalala ni Meowth na noon ay nag-iisa siya at gutom na gutom. Nang makakita siya ng mga taong naglalaro ng baseball, sinubukan niyang kainin ang mga bola dahil inakala niyang mga rice ball ang mga ito, pero naitumba niya ang lalagyan ng mga bola at iginapos siya ng mga manlalaro sa isang puno. Umiyak na lang siya hanggang makatulog, pero nang magising siya ay nakita niyang nanunood na ang mga tao sa field ng isang pelikula kung saan ipinakita ang fried chicken at ice cream. Dahil alam niyang masarap ang mga yon, pinalaya niya ang kanyang sarili at nagpunta sa Hollywood. Naalala niya na sumakay siya sa isang truck at nakakita ng isang maliwanag na ilaw. Sa Hollywood, na-imagine ni na Ash, ng kanyang ina, ni na Brock at Misty ang kanilang mga sarili doon, pero nakita nila ang katotohanan na ang lugar ay parang tambakan na lang ng mga basura. Pumunta sila sa isang teatro, kung saan lumitaw ang direktor na si Cleven. Binabantayan ng Team Rocket ang grupo ni na Ash, pero iniwan ni Meowth sina Jessie at James at sinabing may kailangan siyang asikasuhin na mahalagang bagay. Pumunta siya sa isang hotdog stand at naalala na sinubukan niya noon magnakaw ng fried chicken doon at hinabol siya ng may-ari. Pagpasok sa isang eskinita, nakita niya ang isang grupo ng mga Meowth at isang Persian. Binigyan siya nito ng isda, na tinanggap naman niya. Nang sumunod na araw, nagnakaw siya kasama ang mga Meowth ng fried chicken at naging maayos na ang buhay niya sa Hollywood, pero kulang pa rin siya sa pagmamahal. Isang araw, nakakita siya ng isang magandang babaeng Meowth at nahulog ang loob niya rito. Sa sobrang kasiyahan, tumawid siya sa kalye nang hindi tumitingin, na naging sanhi ng isang malaking aksidente sa mga sasakyan, pero nakaligtas siyang walang galos. Nilapitan niya ang babaeng Meowth para diskartehan pero dumating ang amo nito at pinukpok siya ng payong. Ipinakita sa babaeng Meowth ng amo nito ang isang Pokeball na pinalamutian ng mga brilyante, na gustong-gusto naman ng babaeng Meowth. Sinabi sa kanya ng babaeng Meowth na si Meowsy, na hindi siya tao o mayaman kundi isang Meowth sa kalye lang kaya kalimutan niya na ito, bago ito tinawag pabalik ng kanyang amo. Nangako si Meowth na magpapakatao siya para makuha ang atensyon ni Meowsy. Nagpunta siya sa mga ballet lesson at nagsimulang mag-aral maglakad gamit ang dalawang paa. Kaso nang muli siyang magnakaw ng fried chicken ay masyado siyang bumagal kaya nahuli siya ng chef, kaya umuwi siya ng gumagapang imbes na naglalakad patayo. Gayunpaman, hindi siya sumuko at tinuruan naman ang sarili kung paano magsalita tulad ng isang tao. Lumipas ang panahon at natutunan niyang magsalita at sobrang saya niya habang sinasambit ang "She sells seashells by the seashore." Bumalik siya kay Meowsy at ipinakita ang kanyang pag-unlad, pero itinuring siya ni Meowsy na isang freak o kakaibang nilalang na walang pera, na dumurog sa puso ni Meowth. Nangako si Meowth na magpapayaman siya, kaya siya sumali sa Team Rocket, pero hindi natupad ang kanyang pangarap. Matapos ang kwento, nakatagpo niya ang dati niyang gang, ang mga Meowth at ang Persian. Naghihintay sina Jessie at James kay Meowth at nakita nila itong kasama ang gang. Inalok ng gang si Meowth na bumalik sa grupo. Diretsahang tumanggi si Meowth, pero nagulat siya nang makita niya si Meowsy na kasama na ng gang. Ipinaliwanag ni Meowsy na iniwan siya ng kanyang amo isang araw dahil naubusan na ito ng pera, pero dumating ang Persian at inalok siyang sumali sa gang, na kailangan niyang tanggapin dahil wala na siyang pagpipilian. Nang marinig ito, nagpa siya si Meowth na palayain si Meowsy. Sumugod ang Persian at ang ibang Meowth para atakihin siya, pero biglang lumitaw sina Jessie at James at sinabing narito sila para ipagtanggol siya, sabay labas kina Weezing at Arbok. Pinatalsik ng smug ni Weezing ang mga Meowth, kaya naiwan ang Persian. Naglaban sina Meowth at Persian, at kahit nagkaroon ng gasgas si Meowth, natalo niya ang Persian. Nilapitan ni Meowth si Meowsy para kunin, pero bumalik ito sa Persian. Isinali ni Meowth ang sinabi ni Meowsy na mananatili siya sa Persian dahil inalagaan siya nito, at itinuturing pa rin niyang freak si Meowth. Don't get freak me out! Maybe so. Samantala, pinanood ng ating mga bida ang pelikula, pero hindi sila masyadong humanga dahil hindi nila nakita ang kanilang mga sarili doon. Sumagot si Cleven na kailangan niyang alisin ang mga eksena nila dahil ito ay pelikula tungkol sa Pokemon, at inimbitahan lang sila dahil wala nang ibang gustong pumunta. Lumitaw ang Team Rocket na kumakanta, at sinabing napadaan lang sila para magparamdam at mawala rin agad.
Hindi ito nagustuhan ni na Ash, Brock, at Misty na nalulungkot dahil hindi na matutupad ang kanilang pangarap na maging sikat. Si Pikachu naman ay mukhang natutuwa lang. Sa huli, tumingin si Meowth sa buwan at nagtanong kung nakatingin din kaya si Meowsy sa buwan bago niya malungkot na ibinaba ang kanyang ulo. Sina Ash at Brock ay nanonood ng isang video ni Bruno na isang miyembro ng Elite Four. Inistorbo sila ni Misty sa pamamagitan ng pagpatay sa TV, kaya sumagot sina Ash at Brock na gusto nilang matuto mula sa video. Sinabi ni Brock na maaari siyang magturo ng mga lihim, bagaman nagtataka si Ash kung alin ang mga yon. Alam ni Ash na marami silang matututunan mula sa kanya, ngunit hindi naniniwala si Brock na magkakaroon sila ng pagkakataong makatagpo siya dahil napakabisi nito. Sinabi ng nanay ni Ash sa kanila na lihim na pumupunta si Bruno sa Mount Hideaway upang magsanay. Masaya si Ash na marinig yun at ipinaalam niya sa kanyang ina na pupunta sila doon upang hanapin si Bruno. Nakita ni Misty na ilang milya pa ang layo nila sa bundok, pero gusto ni na Ash at Brock na magpahinga muna, kaya umupo sila sa isang bench sa labas ng isang tindahan. Isang babae ang lumabas at tinanong nila ito kung nakita niya si Bruno. Kinumpirma ng babae na nakita niya si Bruno sa mga bundok, bagaman alam niyang may mga magnanakaw sa paligid ng lugar. Pagtingin sa kanyang walang laman na plato, nakita niyang ninakawan na naman siyang muli. Narinig nilang lahat ang isang alarm at nakakita ng 3 lalaki. Humarap ang mga ito at lumabas na sila pala ang Team Rocket. Ipinahayag nila na ayaw na nilang gumamit ng pera, kaya nagnanakaw na lang sila. Nagalit ang babae at pinaghahampas sila ng walis, kaya tumakas ang Team Rocket. Humarap ang babae sa mga bida at sinabing nandoon si Bruno, pero nandoon din ang mga higanteng onyx. Hinala ni Brock na ang uri ng lupa doon ang dahilan kung bakit lumalaki ng husto ang mga onyx. Ipinagpatuloy ng mga bida ang kanilang paghahanap at nakakita sila ng parang kalsada, pero sa paglakad dito ay nakita nilang hindi ito kalsada, kundi bakas ng isang malaking bagay na dumaan. Biglang yumanig ang lupa at nakita ng mga bida ang isang higanteng onyx. Tumakbo palayo ang mga bida, pero isang lalaki ang nagsabi sa kanila na magtago sa likod ng isang bato. Nakalampas ang onyx, kaya nagpasalamat ang mga bida sa pagkakaligtas sa kanila at nakitang ang lalaking yun ay si Bruno pala. Nagpasalamat ang mga bida sa kanya at sinundan siya. Nagtaka si Bruno kung bakit sila sumusunod sa kanya. Lumuhod si Brock at ipinaliwanag na gustong matuto ng kanyang kaibigan na si Ash mula sa kanya. Lumuhod din si Ash at nangako na gagawin nila ni Brock ang kahit anong gusto ni Bruno kapalit ng kanyang turo. Nagbuhat sina Ash at Brock ng mga balde ng tubig bilang pagsasanay. Nagtaka si Misty kung bakit kailangang magbuhat ng tubig at sinabihan siya na ang ehersisyo na ito ay nagpapalakas ng katawan at balanse, bagaman natisod si Ash at nabasa si Misty. Ang susunod na ehersisyo ay ang pagbibiyak ng kahoy. Inihampas ni Ash ang palakol at nahati ang troso sa dalawa, pero isang piraso nito ang tumalsik sa ulo ni Misty, dahilan upang mawalan siya ng malay. Ang susunod na aralin ay ang pagbubuhat ng malalaking bato na pinaniniwalaan ni Bruno na humuhubog sa panloob at panlabas na lakas. Binuhat ni Ash ang isang bato, pero nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog kay Misty, na mabilis na tumakbo palayo sa kanya. Ang huling aralin ay ang pagbabalat sa isang maliit na sanga. Nalito sina Ash at Brock kung ano ang itinuturo ng araling yon, pero itinuloy ni Ash at hiniwa ang sanga. Ibinigay niya ito kay Bruno, na sumagot na kailangan ng isang tao ng tinidor kapag nagka-camping at nagpasalamat sa kanila sa paggawa nito. Nalilito ang buong grupo, maliban kay Brock, na kumuha ng isang sanga at naniwalang makakadepensa si Bruno sa gagawin niyang pag-atake. Tumakbo at umatake si Brock, pero walang ginawa si Bruno at nasaktan lang ito. Gustong malaman ni na Brock at Ash ang sikreto sa likod ng pagsasanay ng Pokemon, pero simpleng sinabi ni Bruno sa kanila na kailangan lang na makahuli ng malalakas at makapangyarihang Pokemon para manalo, na ikinadismaya ng husto ni Brock. Narinig yun ng Team Rocket at nangakong kukunin nila ang higanting Onyx. Nagpagala-gala sila at hindi alam ni Meowth kung paano ito huhulihin, kaya sinabi ni na Jessie at James na may alam silang mga teknik. Pumunta sila sa isang lambak at naghintay. Maya-maya, lumitaw ang dambuhalang Onyx na ikinatakot ng Team Rocket. Nagkomento naman sina Ash at Brock na hindi gaanong nakatulong sa kanila si Bruno gaya ng inaasahan nila. Bigla silang nakarinig ng tunog habang gumagamit ang Team Rocket ng mga missile para atakihin ang Onyx. Hinabol ng Onyx ang Team Rocket sa loob ng isang kuweba at inatake sila doon. Para tulungan sila, inilabas ni Brock ang kanyang Onyx, si Misty si Staryu, at si Ash si Squirtle. Binunggo ng Onyx ni Brock ang higanting Onyx, pero nabigo ito. Ginamit ni Staryu ang water gun, pero binaliwala lang ito ng higanting Onyx. Ginamit din ni Squirtle ang water gun upang abalahin ang Onyx habang tumatakas ang Team Rocket. Ginamit ng higanting Onyx ang buntot nito at tinalo sina Staryu, Onyx, at Squirtle habang pinatalsik din ng Team Rocket sa himpapawid.
Binunggo ng Onyx ang bangin kung nasaan sina Ash, Brock, at Misty, at nahulog si Ash dahil dito. Bumaba si Pikachu at ginamit ang Thunder Shock para protektahan si Ash, pero dahil isang ground-type Pokemon ang Onyx, hindi ito nasaktan. Susugod na sana ang Onyx, pero nailigtas ni Bruno sina Ash at Pikachu. Binuhat sila ni Bruno patungo sa ligtas na bahagi ng bangin at inutusan silang pabalikin ang kanilang mga Pokemon, habang siya naman ay lalaban sa Onyx ng mag-isa. Sinubukan ni Bruno na pakiusapan ng Onyx, pero patuloy lang siyang inatake nito. Sumakay si Bruno sa ulo ng Onyx kaya tinamaan nito ang sarili nitong ulo nang subukan nitong atakihin si Bruno. Hindi maintindihan ni Bruno ang galit nito, kaya pinakalma niya ang Onyx. Sinuri niya ang pagitan ng mga bato sa katawan nito at nakakuha siya ng isang Sandslash na naipit doon. Nagpasalamat ang Onyx at pumayag itong sumama kay Bruno, kaya hinuli ito ni Bruno. Humanga sina Ash, Misty, at Brock at mas lalo nilang ginustong malaman ang tunay na sikreto ni Bruno. Inamin ni Bruno na walang espesyal na sikreto, ang mahalaga lamang ay alagaan ng Pokemon at pagtrabahuhan ang inyong ugnayan, at tinukoy sina Ash at Pikachu bilang isang magandang modelo nito. Umalis si Bruno at iniwan ang mga bida na may bitbit na bagong karanasan. Samantala, ang Team Rocket naman ay napaliligiran ng ilang galit na higanting Onyx na masamang nakatitig sa kanila. Naglalaban sina Ash at Brock para mag-ensayo, parehong ginamit ni na Pikachu at Vulpix ang agility. Habang gagamit na sana ng flamethrower si Vulpix at Thundershock naman si Pikachu, biglang lumitaw si Jigglypuff, kaya ibinaling nila ang kanilang atake sa isang bangin at napasabog ito. Dahil sa pagsabog, nakakita ang mga bida ng isang gusali, na tila isang lumang templo. Habang palihim na umalis si Jigglypuff, nakahukay si Brock ng isang artifact, na kinuha naman ng isang babae at ipinakita sa kanyang professor. Sinabi ni Brock na siya ang nakakita ng artifact, pero hindi siya pinansin nito pati na sina Ash at Misty, dahil mas gusto nilang busisiin ang artifact. Nakita rin ng Team Rocket ang templo at nag-isip sila ng kanilang susunod na plano. Nakita ng mga bida ang isang estatwa ni Psyduck at naalala ni Misty na ang lungsod ay pinangalan ng Pokémopolis, kaya naniwala si Brock na malapit lang sa kanila ang lungsod na iyon. Nagmamadaling pumunta ang professor kay Dr. Eve, ang archaeologist, at ibinigay ang kutsara, na katulad ng naunang bagay na nahanap. Nagulat sina Ash at Misty nang malaman nilang isa ng doktor si Eve kahit na bata pa ito. Sinabi ng professor na noon pa man ay interesado na si Eve sa Pokémopolis at nagtapos ito na may matataas na grado. Habang pinalalabas ni Eve ang madaldal na professor, nagkaroon ng resonance o reaksyon ng artifact sa kutsara, at naramdaman ni Pikachu ang presensyang ito. Nagpakita si Eve ng isang tablet kung saan nakasaad na kapag sumapit ang gabi, may dalawang mapanirang puwersa ang wawasak sa lahat ng madadaanan nila at walang taong makakaalam kung paano sila pipigilan. Inamin ni Eve na isa itong mahirap na misteryo, kaya tumulong si Brock na lutasin ito, na ikinatuwa ni Eve dahil akala niya ay mahilig si Brock sa mga misteryo, pero alam ni na Ash at Misty na iba ang dahilan ng kanyang pagtulong. Akala ni Meowth ay dapat lumuhod sa kanya sina Jessie at James, pero binanatan siya ng dalawa dahil sa pagsasabi nun. Habang natutulog ang mga bida, nag-react ang artifact at nagsimulang gumalaw ang kutsara. Pumunta ang Team Rocket sa templo at inutusan ni Jessie si Arbok na hanapin ang mga relic sa loob nito. Itinanong ni Jessie kung ano ang gagawin ni James sa kayamanan. Sumagot si James na ibabayad niya ito sa utang niya sa boss, na ikinagalit naman ni Jessie. Binawi ni James ang sinabi niya at naisip niyang maging boss na lang mismo. May dalang kakaibang relic si Arbok nang bumalik ito. Kahit dismayado ang Team Rocket, biglang nahigop si Arbok sa loob ng mga relics habang nagre-resonate ang artifact at ang kutsara. Ang mga relics ay nagsimulang gumawa ng ingay na parang may naglalakad ng mabigat. Tatakas sana ang Team Rocket pero pinigilan sila ng isang mahiwagang puwersa. Kinabukasan, nakita ng mga bida at ng mga archaeologist ang relic. Pinulot ito ng professor at bigla rin siyang nahigop sa loob nito. Nagsitakbo ang lahat pero pinigilan ng relic ang ilang mga archaeologist at hinigop din sila. Pumasok ang mga bida sa isang cabin at nakita nilang lumulutang ang lahat ng gamit sa paligid. Ang relic ay nabuo bilang isang higanting Gengar na may mga kakaibang marka sa katawan. Nakita ni Eve na ang madilim na kagamitang ito ay nabanggit sa tablet. Mula sa malayo, inakala ni Oak na may paparating na bagyo. Umalis sina Ash, Misty, at Brock para pigilan ng Gengar sa pagpunta sa Pallet Town, habang si Eve naman ay naiwan para lutasin ang misteryo. Inilabas ni Brock si Onyx na pumunta sa ilalim ng lupa para pigilan si Gengar. Inilabas naman ni Ash si Pidgeotto upang gumamit ng Gust pero madali itong nahigop ni Gengar papunta sa lugar kung nasaan ang ibang mga archaeologist at ang Team Rocket. Pinuluputan naman ni Onyx si Gengar pero nahigop din siya nito sa huli. Tumatakbong bumalik ang mga bida sa cabin at nakitang lumulutang si Eve dahil sa isang spell.
Binuksan ng kutsara ang artifact at lumabas ito na bumuo naman ng isang dambuhalang Alakazam na may mga marka rin sa katawan. Nagsimulang maglaban ng dambuhalang Alakazam at Gengar nang maintindihan ni Eve na winasak na nila ang Pokémopolis noon at ngayon ay wawasakin din nila ang lahat ng nasa paligid nila. Sinubukan ni Ash na hulihin sila gamit ang kanyang mga Pokéball, pero sinira lang nina Gengar at Alakazam ang mga Pokéball at pinatigil silang lahat sa paggalaw. Inutusan ni Ash ang nakaligtas na si Pikachu na pumunta sa tubig at gumamit ng Thunder Shock para kuryentehin sina Gengar at Alakazam. Nagpatuloy ang labanan nina Gengar at Alakazam. Gumulong ang maliit na Jigglypuff papunta sa mga bida at naisip nila na baka mapatulog nito ang mga higante. Kumanta ang Jigglypuff pero dahil sa maliit nitong sukat, wala itong naging epekto sa mga dambuhalang Pokemon at tumilapon lang ito palayo. Gayunpaman, naging sanhi ito upang magising ang kapangyarihan ng ikatlong kagamitan at lumitaw ang isang dambuhalang Jigglypuff. Kumanta ang higanteng Jigglypuff at napatigil ang labanan dahil nakatulog ang lahat. Nang makitang nakatulog sina Gengar at Alakazam, ginamit ng higanteng Jigglypuff ang kagamitan bilang brush para pinturahan ang kanilang mga mukha. Unang nagising si Eve at ginising niya ang lahat. Natuwa ang Team Rocket dahil nakaligtas sila, pero nang makita ang mga bida, agad silang tumakbo palayo. Inisip ni Brock na ang dambuhalang Jigglypuff ang nagligtas noon sa Pokémopolis at naniwala naman si Eve na ang mga relics na yun ang mga kauna-unahang Pokéballs. Dahil dito, alam ni Eve na isa itong misteryo na dapat pa niyang tuklasin.